Maulang umaga mga kumarites ngayong araw. Nakalib nga pala ako kasi magpaparehistro kami ng motor. Medyo hindi nga maganda ang panahon ngayon at kita nyo naman maulan pa nga. So i-flex ko muna itong aking wallet para naman may pambudol nga pala ako sa inyo. Charot. Matagal ko na nga pala tong gamit at super worth it naman kasi napakatibay. Ang kagandahan nga dito ay may lagay na siya ng mga cards tapos may barya na rin. Tapos nandito sa gilid yung mga buo na pera. Ang kaban nga pala ng bayan ay naandito. Charot. Pupunta nga pala kami ngayon sa kuhanan ng insurance. Dahil ayun nga ay isa sa mga requirements lalo na kapag magre-renew tayo ng prangkisa. At sabay na nga pala to renew ng motor at saka renew nga din ng prangkisa. Hindi nga pala pwedeng wala ako dito mga kumarites dahil sa akin nga pala nakapangalan itong isa naming motor. Dito nga ay medyo nagtagal nga yung asawa ko kasi nga inabutan ng offline. Akala ko nga ay hindi pa nga kami mabibigyan pero buti na lang at umabot din naman. Ang next naman natin ay pupunta naman tayo sa Mega Capitol at dito kasi dinaanan namin ay medyo may baha pa nga. Paano ba naman ay wala nga tigil ang ulan? Akala ko nga ay papasok pa hanggang loob ng tricycle yung baha pero buti na lang ay hindi. Kaya tinaas ko yung aking paa. Medyo hassle nga ngayon ang pagre-renew ng prangkisa dahil nga magkakaiba nga sila ng lugar. Sana naman ay pinag-isa na lang nila para naman hindi sayang ang pagpunta nga doon sa Mega Capitol. Dahil nga medyo malayo-layo din dahil nga ito ay sa malamig pa. Pero syempre kahit naman magreklamo tayo wala naman tayong choice. Pero kasi mas convenient kasi kapag ka lahat ay naandito na. So dito nga first time ko nga pala makakapunta dito. At in fairness naman malawak talaga siya. So dito nga kukuha nga pala tayo ng form na pipil upan para doon sa ating pagre-renew ng prangkisa. So pagpasok nyo pa lang dito, makikita nyo naman talaga na malawak. Pero kung ako ngayon tatanungin nyo, syempre mas gusto ko doon sa dati. Kasi bukod sa malapit na, naandun na lahat. So, dahil nga inilipat nga dito, di syempre magkakabukod pa. So pagkakuha nga ng asawa ko ng form, nag-fill up na nga kami para nga matapos na ito. So meron lang tayong mga pipil upan dito na dapat ako yung nakapirma. Kaya talagang hindi pwedeng hindi tayo magli-leave. Dahil nga ngayon July, pa-expire na yung ating prangkisa. Alam nyo naman, doon tayo nakuha ng ating pangkabuhayan. So yung isa naming tricycle naman is asawa ko naman nakapangalan yon at ayun nga ay naka-renew na. At ayun nga yung mga pinang-renew naman nun ay mga pinag-iipunan ko para nga hindi na masyadong hassle. Isa pa nga ay medyo mabigat nga din dahil nga dalawa yung ating tricycle na nire-renew. Akala ko pa naman ngayon sabi nila kapag ka daw nag-renew ka 3 years na bago mag-renew ulit. Pero sad to say nga daw next year pa daw yun i-implement. Sana totoo. So pagkatapos nga namin mag-fill up kumuha naman kami ng sedula. At pagkatapos naman namin dito sa Mega Capitol ay aalis naman tayo at pupunta naman tayo dun sa dating Kapitolyo. Doon naman yun sa luma at kukuha naman tayo ng police clearance. Kaya naman talaga nakakaliyo ng pauli-uli. Ay naku, kung mamamasahe pa nga ay medyo mahal din. Dahil nga medyo malayo-layo nga din yung San Jose malamig. Pero yun nga, dati naman na andito na lahat. Pero tulad nga ng sabi ko, wala naman tayong magagawa. So dito nga ay maghahanap muna kami ng pwede namin pagparkingan. Doon sa hindi nga pala bawal para hindi tayo masita. Dito nga pala kami nakapag-park sa may tapat ng 7-Eleven. Pero bago nga pala kami kumuha ng police clearance magpapanotaryo nga pala muna kami. Dahil yung kinuha nga pala nating form doon sa Mega Capitol kailangan may notaryo. So dito nga kailangan talaga may mga dala kayong bala. Dahil lahat nga pala ng puntahan mo dito ay may bayad. So sa pagre-renew nga pala pinaghanda nga pala ako ng asawa ko ng 4,000 sa pagre-renew pa lang ng prangkisa at motor. So pinakita pa nga pala akong kakilala dito at kumukuha nga din pala siya ng police clearance dahil mag-a-apply nga daw siya sa company. So dahil nga bago pa lang siya mag-a-apply sa company kailangan niya ng mga SS account number, yung mga pag-ibig account number, PhilHealth account number. Lahat nga pala yan ay kailangan at requirements. So pupunta nga pala daw siya sa pag-ibig pero ang sabi sa kanya ay sa online nga daw ang pag-a-apply nun. Kaya ang sabi ko baka sa SS ganun nga din. At pagkatapos ko nga makapag-maritisan ay dito naman kami nagpunta. Dito naman yung asawa ko na nga ang kumuha ng City Health. Medyo madali na nga lang dito at pagkatapos nga nun umuwi muna kami sa bahay para makapagpa-xerox pa nga nung ibang kailangan. At ayun nga pagdating nga namin dun sa bahay dun nga ako naiyamot. So nilinis ko muna yung pom bago nga kami magpunta dito sa LTO. Pero sabi ko nga sa asawa ko ay dadaan na nga pala ako sa school ni Kurt. Para isahan na nga rin yung absent ko magbabayad na nga din ako ng tuition ni Kurt. At yun nga may mga ibang estudyante nga na mga awas na pero si Kurt nga ay 240 pa daw ang awas. Madali lang din naman ako dito at magpaparesibo lang ako. At si Kurt nga hindi ko na nga rin naman nakita. Bali magbabayad nga pala tayo ng tuition ni Kurt for the month of August. At pagkatapos ko nga dito hindi na ako inantay ng asawa ko at dumiretso na nga pala siya dun sa LTO. Bali malapit nga lang naman yun. Sabi ko nga lalakadin ko na. Yun nga lang yung payong pala nakalimutan ko sa tricycle. Kaya ayan nagabang muna ako ng jeep at tayo ay magsasakay na nga lang. Hindi ko naman din kasi alam na medyo malapit lang pala kahit lakadin. Di sana pala nilakad ko na nga lang. Naambunan na rin naman tayo. Di sana nilubos ko na. Charot. So ayan pumara na nga din ako at muntik pa nga ako makalagpas. Dito nga hindi nga ako masyadong makapag-video kasi nga bawal. Kaya yung mga video ko dito ay pasulpot-sulpot lang. Dahil baka mamaya makita nga tayo tayo ay masita. So dito naman madali nga lang. Dito nga nag-aantay lang kami na i-release nga yung papel. At dito nga habang nag-i-scroll nga ako sa Facebook
nakita ko nga yung announcement na Malacanang na ang nakalagay nga doon ay half day ang mga government employee. So sabi ko magantay-antay kami baka hindi naman. Pero dahil nga sa GMA News ko siya nakita, panigurado, totoo. So ayun nga, maya-maya nga in-announce nga din na half day nga daw sila. Kaya ayan, hanggang dito lang ang accomplishment namin. Pero sayang, matatapos na nga sana to ng maghapon lang. Pero dahil nga mag-aalauna na rin to, wala na rin naman kaming aabutan. At dahil nga gutom na yung asawa ko at naubusan nga ng pare, sabi ko dito na lang kami sa McDo kumain. So dito nga iniisip ko pa rin yung ating diet. Pumili nga lang ako dito nang alam kong medyo mababa sa calories. At buti na nga lang meron silang Coke Zero, kaya ayun nga pala yung in-order ko. So nagantay lang kami ng mga ilang minuto, tapos maya-maya nandito na yung order namin. So 1 piece chicken nga lang pala sa asawa ko, tapos yung in-order ko, yung bago nila. Hindi ko naman alam na bago yun. Yung golden chicken filet curry ba yun? Basta yun. At nung sinerch ko nga nasa 300 to 400 calories nga pala to. With rice na yon at naka-Coke Zero naman tayo. Tapos itong in-order ko may kasama na nga extra rice. Kaya yung extra rice binigay ko nga pala sa asawa ko kasi alam kong kulang pa yan sa kanya. In-orderan ko pa nga siya dyan ng isang burger, yun nga lang hindi na niya nga makakain kaya sabi ko kay Kurt na lang. So masarap naman yung bago nila at lasang-lasa mo nga yung curry sauce. Pero mga dzay, ang yaman nila sa yelo. Ubos na yung iniinom ko pero yung yelo hindi pa. Charot. Dito nga nagantay pa kami ng kaunti kasi sabi ko baka makancel din ang pasok ni na Kurt. Para ka ako makasabay na namin pag uwi. Pero yun nga lang ay hindi pa pala sila awas at mamaya pang 2:40. Tapos dito nga sa may madadaanan ay nagpapalit na nga rin pala ng gulong yung asawa ko. Para pagbalik niya nga bukas doon sa Mega Capitol at pag-check ay okay na. So dito nga yung ulan nga ay lumalakas tapos humihina. At ayun nga sa ibang lugar nga binabaha na nga din. Buti na nga lang at dito sa atin ay hindi masyado. At ayan, okay na nga yung gulong at pagkatapos naman yan, dumaan nga kami dito sa bilihan ng patoka. Dahil alam niyo naman yung asawa ko, love na love ang kanyang mga manok. Aba, sabi ko nga pambaon na rin ni Kurt laging may kabakas, kakasura. So madami-dami din patoka yan, pero mga ilang araw lang yan, ubos na ulit. So dahil nga may nakaharang nga dun sa daan, ayan, binitbit na lang niya papasok yung kanyang mga patoka. At pagkatapos naman yan, mga 2:00 na to mga kumarites. Pauwi na nga kami niyan at ayan, dito pa nga ay nagka-traffic. At dahil malapit naman na kami sa bahay, ayan, umovertake na nga dito sa gilid. Ayan, kita nyo naman hanggang bayan na ata ang traffic na yan. Pagka-uwi nga namin, ayan, kita nyo naman yung asawa ko inantok na, katulog na. Ayun lang mga kumarites ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!